Ano yung moment na na-realize yun, it's about time to say, I love you. Naku, kasi dahil, di ba, childhood sweethearts kami. So, Anong age yun, Mars? he was 13, No, I tapos was 12. 15 ako. Pinataas ko na nga ng konti. Oo nga eh, kasi naman eh. Si Ang TV pa. Hindi, kaya nga medyo childhood, ano pa yun, di ba? So, hindi agad-agad. Kasi parang, tapos syempre, Crush-crushan parang pa, oo. nagliligawan kayo sa phone, ganyan. Eh, pero sa Mara Clara na kami that time sa teleserye kasi kami nagkasama eh. So, parang every week, nagkikita kami, ganyan, parang twice a week. Okay. So, tapos hanggang sa, siguro, yung pagtawag-tawag, ganyan, parang doon lang yung, doon yata yung parang start na una ko narinig ang three magic words. Wow. Oh, Parang nahiya pa sa Yan na, Parang hindi apat yung... Grabe! Paka-arty ako. No? Buntis pa yung lagay na Three yun. magic words. Paka-arte. Pars, ano naman yung na-feel mo parang this is the right time para sabihin ko na talaga ay Gladys? Or mag-profess ka na ng pagmamahal mo sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya, sabi ko, tsaka confident akong sasagutin niya ako nun. Ay, Talaga? Oo. ganon. Ako lang naliligaw sa inyo. Grabe ka, Pars. So, may mga kasabay naman ako. So, wala, sabi ko lang, pag sasagutin mo na ako, sabihin mo, I love you too. So, every time natatago siya, parati ko sinasabi sa kanya. Meron pa siyang naalala ko, Nagpa-andar pa ako January nun. 8, January 4, nag-I love you too siya. Eh, nasa Baguio ako nun. So, sabi ko, di excited ka, di ba? Magkikita kami sa taping ng Friday. Binawi niya. Huh? Binawi niya yun. So, I take it back? ki- Back? oh, Ganon? oh, tapos, Hindi na pala. nung January 8, doon niya na lang uli talaga sinabi. Kasi gusto mo yung date. Hindi, nirarason niya kasi yung... Nag-urong-sulong siya, Oo, nabigla basta siya. ang ba parang isang ola muna ngayon, sa next na yung parang gano'n. Pa-under lang yun. Yung panahon. Pero gusto mo na talaga eh. Ang pa-under ko after 4 days. Eh kayo, ano yun? Bakit kami? I love Ito na you. si Pars Oo Michael. nga, ano ba yung signs na dapat na, o ito na yung tamang oras na sabihin sa isang tao na I love you? Wala namang makakasagot niya kundi yung magsasalita. Ano sa bagay? Alam mo, sabihin ko na, ito po, bukas sabihin nyo na po. O, dapat paano after kung hindi 3 mo months, pa-feel, oo. di ba? Yeah. So, naniniwala ko dyan, una siguro, magandang paalala natin sa mga Mars at Pars natin, huwag natin sabihin yung salitang yon kung walang kahulugan. Kasi ngayon, parang naging na-cheapen yung I love you eh. Correct. Nagkabungguan lang kay sa MRT, I love you. Talaga? Hindi ba pwedeng I'm Dumaan sorry? sa escalator, Totoo. Mars. I love you. Yung iba tuloy, nagkaka-problem. Nagsalita ko niya rin lalaki na I love you. Yung babae, hindi pa niya nararamdaman. Yes. So, may karapatan ka doon na hindi sumagot. Diba? Sabi mo lang thank you. Yes, diba? tama yan. Just say thank you. Kasi naniniwala ko, sagrado yun yung salitang mahal kita. Pag sinabi mo kasing mahal kita, naniniwala ko yung mga salitang yun, may nakapaloob na ibang salita. Mahal kita kahit na alam ko may masama kang ugali siguro. Mahal kita kahit may mga failures ka. Iyon ang ibig sabihin, no? Kaya, Mahal kita as a friend. that's Aray. right. Hindi natin alam, Huwag di nyo ba? na sabihin yan sa friend nyo, magkakagulo pa. So I think hindi naman yun yung pabilisan na masabing mahal kita. Kung hindi yun totoo, kasi yung salitang mahal kita, ano yun parang creed. Yan ay isang sumpa. Di ba? Yan ay maliit na paraan na sinasabi mo, dahil mahal kita, tatanggapin ko kung ano ka. Kaya lang, feeling ko nga, sabi ko nga, pagkasakasal, kung inais ay, lalo sa Catholic na kasal, di ba? Napansin mo, minsan, ang tanong, di ba? Binibigay mo ba ang sarili mo sa kanya? Parang ang bilis sagutin na oo, pero kung dagdagan ng pare, kahit bugbugin ka, kahit di ka uwi, ang baka i-delay mo muna natin yung kasal, mag-uusap Wait lang, muna kami, di ba? So, naniniwala ko yung salitang mahal kita ay may kaakibat yan na commitment, may kaakibat yan na pangako. Oo. So, wag mo sabihin kung hindi mo kayang panindigan yung pangako Hindi na siya yun. basta. So does that mean parang nowadays yung pag-iibigan or nag-iiba siyang less serious, nag-iiba siyang less important to people? Well, ako sa palagay ko, dahil sa advent ng technology, una nawala na nga yung pagiging personal na sasabihin mo. Ngayon, parang lahat naging mabilis. Yes. Kailangan mag-I love you ka agad, di ba? Kaliligaw lang sa'yo ng Lunes, gusto mo Merkulis, sagutin ka agad. So dahil doon, nawawalan na ng sakripisyo, di ba? Ang pag-ibig, may sakripisyo yan eh. May tiyaga. I'm sure naman sa kwento ng ating mga kaibigan dito, hindi naman laging masaya sila bilang mag-asawa. Meron silang, hindi sila nagkakaunawaan. They woke up at the wrong side of the bed. Ay, Nagising hindi sila sa normal parking. yung hindi normal Oo. yung happy-happy lang lahat. Correct. Oo. So, Pero, go. yeah, hindi, parang di ba, mahirap yun Pero sa akin nga, yun nga, yung I love you, no? Ano lang yan, it's
siguro yun nga, it's all about sincerity. Whether sinulat mo, nararamdaman yung sinceridad sa bawat ano. Tsaka, tulad sa amin, ganyan. Ako, every morning, sinasabi ko talaga sa kanya, I see to it na sinasabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kasi you'll never know. Every morning yan, Pars? Yes. So, paggising nyo, Pagising ko, Pagising namin, tapos syempre, nagkatingin na kaming gano'n, no? So, automatic na yun, kikiss niya ako, and then, sabihin ko sa kanya. yung I love you, yung halos pa-whisper lang nga eh. Pero, syempre, ramdam mo talaga yung yung haba ng buhok ko. Hindi ka na nakapakan. Nahihiya ako. Hindi ako makareply, hindi pa nag-toothbrush. Yan. Tama ka doon yung Hindi, ganito hindi yung, kayo I love parating you. okay. That's true. At doon napapatunayan yun sa oras na hindi kayo okay. Pagkaalam mo pa rin mahal mo siya. Kaya ito rin ingat din tayo na, though pinag-uusapan natin yung kahalagahan ng pagsabi ng I love you, paano naman yung mga taong hindi ma-express? Okay. Pero mahal nila sa mga Sa ibang halimbawa, pamamaraan. sabi, yung nanay ko po, hindi man ako Hindi sinasabi ma- na I love you ako. Pero nilulutuan ka ba ng pagkain? Mahal ka ng nanay mo. Pinagpaplansya ka ng damit. Pinagpaplansya ka ng Pinaglalaba damit. ka. Diba? So, Nagsisipin. minsan nga ang I love you, mas nagiging makahulugan pag hindi na sinasabi, kundi ginagawa Sagawa. na lang. Totoo yan. Totoo naman yun. Kaya nga, di ba, may kasabihan, the more silently love is expressed, the deeper it is bound to impress. Habang mas tahimik ang pag-ibig, mas nagkakaroon ito ng tatak ng kahulugan. Pero minsan, may mga pagdawa, I'm sure, di ba? Yung sinasabi ka rin ni Christopher na, at saka ni Gladys na, minsan nagkakatingin na lang sila, hindi na nga marinig yung I love you, kasi yun ang sinabi ko minsan sa isang kasal na nagsalita ako. Ginandahan ko yung salita kasi para kumain, ang tagal kumain. Oh my Eh, God, sa Pars! kasal, ang tagal kumain. yan. Di ba? Gutom na kami. Di ba? Minsan pag seated pa yung pagkain, di ba? isa-isa Pag pa seated yung ang course. pagkain, naku, naghiwalay na yung couple, hindi pa tapos yung course, di ba? True. Sabi ko ganito, ang dasal ko sa inyo mag-asawa, pag dumating ang panahon na sobrang tanda na kayo, hindi na kayo makagalaw, hindi na kayo makapagsalita, sana ang mga hawak ng inyong mga kamay at tingin ng inyong mga mata ay maging sapat na para maalala niyong mahal niyo ang isa't isa. Well Ganda said. naman O di after yun. no, kumain na kami lahat. Ay, salamat! Dapat lang talaga very well said para after nun, we Para can kumain. now proceed to the buffet table. Bless us, O Lord. Yun na yung kasunod nun eh. Thank you, Thank you, everyone. everyone. Magandang usapan naman ngayong Oh my. Valentine's Day.